Kabanata 1781, ang lakas na lampas sa antas. Swoosh! Biglang ikinumpas ni Zephyr ang kanyang kanang kamay. Sa isang iglap, isang nakapangangilabot na kapangyarihang elektrikal ang sumabog mula sa crystal bamboo sword na hawak niya. Buzz! Kumidlat ang paligid. Ang napakatalim na enerhiya ay umikot sa espada na para bang kayang hatiin nito maging ang mismong void. Napakalakas ng aura. Napakatalim. At higit sa lahat, nakakakilabot. Mapunta ka sa impyerno, gago ka. Nang makita ni Naoyang Xuanwang at Yang Yunchen ang pag-atake, hindi sila umatras. Sa halip, sabay nilang pinakawalan ang pinakamalakas nilang pamamaraan. Ang kanilang layunin ay simple lamang. Patayin si Zephyr. Ang lakas ng dalawang ito ay halos kapantay ni Wang Lei. Ngunit may isang mahalagang pagkakaiba. Ang tunay na lakas ni Yang Yunchen ay mas mataas pa kaysa kay Wang Lei. Kaya nang sumabog ang kanyang aura. Boom! Nayanig ang buong void. Ang espasyo sa paligid niya ay nagsimulang magbaluktot at manginig dahil sa napakalaking puwersang pinakawalan niya. Ngunit sa harap ng ganitong pag-atake, malamig lamang na sumanghal si Zephyr. Emph! Isang maliit na daya lamang. Sa sumunod na sandali, swoosh! Biglang pinakawalan ni Zephyr ang kanyang soul skill. Isang hindi nakikitang enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan. Walang kulay. Walang hugis. Ngunit ang bilis nito ay nakakatakot. Boom! Biglang nanginig ang kaluluwa ni Ouyang Xuanwang. Napaatras ang kanyang katawan. Pakiramdam niya ay para bang may isang napakalaking puwersang direktang bumagsak sa kanyang kaluluwa. Hindi niya magawang gumalaw ng maayos kahit sa loob lamang ng ilang segundo. At para kay Zephyr, ilang segundo ay sapat na. Swoosh! Biglang kumislap ang kanyang figure. Kasabay ng isang kidlat. Naglaho siya. Sa susunod na sandali. Buzz! Biglang tumalsik ang dugo. Isang malalim na sugat ang lumitaw sa katawan ni Ouyang Xuanwang. Napaatras siya. Mabuti na lamang at sa pinakahuling sandali ay naitaas niya ang kanyang light shield. Ngunit, huli na ang lahat. Ang crystal bamboo sword sa kamay ni Zephyr ay parang isang espada na kayang putulin ang lahat. Krrrk! Sa isang iglap, naputol ang light shield. At hindi pa roon nagtatapos ang pag-atake. Ang natitirang enerhiyang may talim ay patuloy na sumugod kay Ouyang Xuanwang. Para itong napakaraming matatalas na talim na bumabagsak mula sa langit. Swoosh! 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 Sunod-sunod na damaloy ang enerhiya patungo sa kanya na parang malakas na ulan. Walang puwang para makatakas. Walang puwang para makapagpahinga. Samantala, boom! Sumabog ang pag-atake ni Yang Yunchen. Ngunit nakaiwas si Zephyr. Hindi tumama ang kanyang pangunahing pag-atake. Gayunpaman, napakalakas pa rin ang natitirang puwersa nito. Crack! Isang napakalaking bitek na mahigit 1,000 metro ang haba ang lumitaw sa void. Nang marinig ni Yang Yunchen ang matinis na sigaw ni Ouyang Xuanwang. Nanginig ang kanyang puso. Lalong naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Ngayon lamang niya tunay na napagtanto ang isang bagay. Mas malakas na ngayon si Zephyr kaysa dati. At ang kanyang bagong kapangyarihan ay hindi lamang simpleng pagtaas ng cultivation. Damn it! Nang makita niyang malapit nang mapatay si Ouyang Xuanwang ng napakaraming talim na enerhiya. Hindi na nag-atubili si Yang Yunchen. Boom! Pinakawalan niya ang lahat ng kanyang tunay na enerhiya. Isang napakalaking puwersa ang muling sumabog at direktang sumugod kay Zephyr. Ngunit, malamig lamang na tumingin si Zephyr. Emph! Wala siyang balak umiwas. Sa halip, buzz! Isang makapangyarihang cyan light shield ang biglang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan. Boom! Direktang tumama ang pag-atake ni Yang Yunchen. Nayanig ang buong lugar. Ang malakas na pagsabog ay nagpakalat ng alikabok at enerhiya sa lahat ng direksyon. Nang makita ng mga martial artist ang eksena, nanlaki ang kanilang mga mata. Natamon siya. Bahagyang napangiti si Yang Yunchen. Sa wakas, akala niya ay matagumpay niyang natamon si Zephyr. Ngunit, mali siya. Swoosh! Sa susunod na sandali, isang figure ang muling gumalaw sa gitna ng naglalahong enerhiya. Si Zephyr. Wala siyang malubhang pinsala. At bago pa makapag-react si Yang Yunchen. Swoosh!
Isang matalim na anino ng kamao ang biglang lumitaw sa harap niya. Kasabay nito ang isang nakakatakot na tunog ng hangin na hinihiwa ng suntok. Diretso itong patungo sa kanyang katawan. Paano ito posible? Biglang nagbago ang mukha ni Yang Yunchen. Hindi lamang siya ang nagulat. Maging ang mga martial artist na nakamasid sa paligid ay tuluyang natigilan. Napakalakas niya. Sa unang tingin, ang lalaking nasa harap nila ay nasa ikalimang antas lamang ng spirit realm. Ngunit paano? Paano nagagawa ng isang martial artist na nasa ganitong antas? Nalabanan ang isang alchemy practitioner. At higit pa roon. Bakit parang lalo pa siyang lumalakas habang nagpapatuloy ang laban? Hindi pa alam ng mga nakasaksi na ang labanang ito ay nagsisilbing unang tunay na pagsubok ni Zephyr matapos niyang mapino ang banal na karakter. At ngayon, unti-unti niyang natutuklasan ang tunay na lakas ng kanyang bagong kapangyarihan. Ngunit may mas malaking tanong. Kung ang lakas ni Zephyr ay ganito nakalakas habang hindi pa niya ganap na nakokontrol ang banal na karakter. Ano kaya ang mangyayari kapag tuluyan na niya itong napagsanib sa kanyang katawan at espada? At higit sa lahat, makakaligtas pa ba sina Yang Yunchen at Ouyang Xuanwang sa labanang ito? O sila mismo ang magiging unang mga biktima ng bagong kapangyarihan ni Zephyr? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1782, ang bagong kalaban. Hindi lamang kayang harapin ni Zephyr ang dalawang pambihirang henyo ng alchemy realm ng sabay. Kaya pa niyang durugan ang dalawa. Sa mga mata ng ibang martial artist, para itong isang imposibleng pangyayari. Ngunit sa harap mismo ng kanilang mga mata, nangyayari na ito. Oh, aking Diyos! Napakagulo naman ng mundong ito. Bang! Direktang tumama ang suntok ni Zephyr kay Yang Yunchen. Napakalakas ng impact. Napalipad si Yang Yunchen at paulit-ulit na umatras sa ere bago niya tuluyang napigilan ang kanyang katawan. Bahagyang namutla ang kanyang mukha. Hindi niya akalain na ang isang martial artist na mas mababa ang cultivation kaysa sa kanya ay maaaring magpakita ng ganitong klaseng lakas. Ang bastos na to. Samantala, dahil sa pag-atake ni Yang Yunchen kay Zephyr, sa wakas ay nakahanap si Ouyang Xuanwang ng pagkakataong makatakas mula sa walang katapusang ulan ng espada. Swoosh! Mabilis siyang umatras at nanatili sa ere. Ngunit ang kanyang kalagayan ay napakasama. May mga marka ng espada sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Patuloy na tumutulo ang dugo. Ang kanyang mukha ay mapatla at puno ng galit. Agad siyang kumuha ng ilang mahahalagang elixir at sunod-sunod na nilunok ang mga ito upang mabilis na mapagaling ang kanyang mga sugat. Samantala, malamig na tiningnan ni Zephyr ang kanyang espada. Bahagyang ngumiti siya. Sok, sok. Hindi ko talaga inakalang ganito kaganda ang depensa ng Ice and Flame Supreme Battle Attire. At ngayong naisama ko narito ang aking wood type power. Kayang-kaya ko nang harapin ang isang henyo ng alchemy realm. Hindi niya itinatanggi na napakalakas ng pag-atake ni Yang Yunchen kanina. Kung wala ang kahangahangang depensa ng kanyang battle attire, kahit si Zephyr ay mapipilitang umatras. Ngunit ngayon, hindi lamang niya napigilan ang atake. Nakatayo pa rin siya. Gitling-gitling-gitling. Sa malayo, tahimik na pinagmamasdan ni Wang Lei ang labanan. Alam niya ang tunay na lakas ni Zephyr. Ngunit kahit siya, hindi niya inasahang magiging ganito kalakas ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Napakalaking pagbabago nito. Nang makita niyang tila nangangailangan ng tulong si Zephyr, akmang susugod na sana siya. Ngunit biglang may narinig siyang mahinang tinig. Huwag kang pumunta rito. Napahinto si Wang Lei. Nagpatuloy si Zephyr. May maskara ako kaya hindi nila makikilala ang tunay kong pagkatao. Pero ikaw, kapag inilantad mo ang iyong sarili, ikaw ang mapapahamak. Manatili ka roon. Walang dahilan para ilagay mo ang sarili mo sa panganib. Sa kasalukuyang cultivation ni Zephyr, hindi niya kailangan ang tulong ni Wang Lei. Kaya niyang harapin sina Yang Yunchen at Ouyang Xuanwang ng mag-isa. At ayaw niyang madamay si Wang Lei. Gitling-gitling-gitling. Muling ibinalik ni Zephyr ang kanyang atensyon sa dalawang kalaban. Hindi talaga simple ang dalawang ito. Marami na siyang ginamit na pamamaraan. Sword technique, soul skill, banal na karakter, ice power, wood power. Ngunit kahit matapos ang lahat ng iyon,
Hindi pa rin niya sila napapatay. Lihim na namangha si Zephyr. Mukhang minamaliit niya ang tunay na lakas ng dalawang lalaking ito. Lalo na si Yang Yunchen. Ang kakayahan nitong lumaban ay higit na mataas kaysa sa ordinaryong henyo ng Alchemy Realm. Napakahirap niyang patumbahin. Ngunit bago pa muling makapag-atake si Zephyr, biglang umalangaw-ngaw ang isang paos at mabigat na tinig. Uyang Xuanwang. Yang Yunchen. Iwan ninyo sa akin ang iba. Biglang natahimik ang buong paligid. Napalingon ang mga martial artist na nanunood. Ha? Naghahanda na ba ang lalaking iyon na umatake? Nagliwanag ang mga mata ng mga nanunood. Lahat sila ay sabay-sabay na tumingin sa isang direksyon. Ngunit sa sandaling marinig ni Zephyr ang boses, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Naging alerto siya. May kakaibang presyon sa boses na iyon. At bago pa niya makita ang taong nagsalita, boom! Isang napakalakas na alon ng enerhiya ang biglang kumalat mula sa malayo. Hindi ito espada. Hindi ito kidlat. Hindi rin ito yelo. Ito ay kapangyarihan ng palad. Napakabigat. Napakalawak. At napakalakas. Bahagyang sumikip ang mga mata ni Zephyr. Isang super expert na nagsasanay ng mga palm technique. Napakalakas niya. Sa isang iglap, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Bagamat kalmado ang boses ng bagong dating, ang pressure na ipinapakita nito ay sapat upang maramdaman ni Zephyr ang isang pambihirang banta. At isang bagay ang malinaw. Mas mataas ang cultivation ng taong ito kaysa kay Zephyr. Hindi pa man lumilitaw ang kanyang katawan. Ramdam na ang kanyang nakakatakot na presensya. At pagkatapos ay dumating ang mas nakagugulat na balita. Naabot na niya ang antas ng Black Tortoise King. Biglang nanlamig ang paligid. Ang Black Tortoise King ay isa ng kinatatakutang eksperto. Kung ang bagong dating ay tunay ngang nasa parehong antas, hindi na ito ordinaryong kalaban. Sa sandaling iyon, agad na bumalik sa tabi ni Zephyr ang Cursed Devil King at ang Nine Netherbird. Pareho silang naging alerto. Maging sila ay malinaw na naramdaman ang lakas ng bagong dating. Hindi ito isang kalabang maaari nilang basta-bastang paglaruan. Tahimik na hinigpitan ni Zephyr ang kanyang hawak sa Crystal Bamboo Sword. Ang nagyayelong asol na rune sa pagitan ng kanyang mga kilay ay bahagyang kumislap. Isang bagong kalaban. At mas malakas kaysa sa mga nauna. Ngunit ang tanong, kakayanin ba ni Zephyr na harapin ang tatlong alchemy level na eksperto ng sabay-sabay? O may mas malalim na dahilan kung bakit biglang nagpakita ang misteryosong eksperto sa sandaling ito? At kung ang bagong dating ay kapantay ng Black Tortoise King, sino kaya ang tunay niyang pakay? Si Zephyr ba? Oh, may iba pa siyang gustong makuha sa kailaliman ng Ilog Serenity. Kabanata 1783, ang Diyos ng Iron Palm. Boom! Biglang pumailang lang sa ere ang isang itim na figurine na hindi kalayuan. Nakasuot siya ng mahabang itim na damit. Mabigat ang kanyang aura. At ang kanyang presensya ay parang isang mamamatay tao na lumitaw mula sa kadiliman ng gabi. Pagkakita ni Wang Lei sa figure, agad siyang nagbabala kay Zephyr. Mag-ingat ka. Kung hindi ako nagkakamali, siya ang Diyos ng Iron Palm, si Li Xiao. Bahagyang kumunot ang noo ni Zephyr. Li Xiao. Wala siyang alam tungkol sa lalaking ito. Ngunit base pa lamang sa palm focus na inilabas nito kanina, alam niyang hindi ordinaryong eksperto ang kaharap niya. May kakaibang bangis at mapang-api nitong presensya. At higit sa lahat, napakalakas ng kanyang aura. Gitling-gitling-gitling. Nang makita ni Yang Yunchen at Uyang Xuanwang ang pagdating ni Li Xiao, swoosh! Agad silang umatras. Hindi sila naglakas loob na hamarang sa kanyang daan. Sa ilalim ng nakakatakot na momentum, unti-unting lumitaw si Li Xiao sa harap ni Zephyr. Tahimik ang buong paligid. Ngunit sa likod ng katahimikan, may matinding takot na kumakalat. Siya pala si Li Xiao, ang super expert ng Myriad Beast Academy. Hindi ko inaasahang pupunta siya rito. Mahigit 20 taon na siyang hindi nagpapakita sa labas. Marami nang nagsabi noon na patay na siya. Hindi ko akalaing buhay pa pala siya at pumasok pa sa primordial space. Sunod-sunod na bulungan ang maririnig mula sa mga martial artist. Halatang napakalaki ng reputasyon ni Li Xiao. Ilang dekada na ang nakalipas.
Naabot na niya ang isang napakataas na antas ng cultivation. Nagawa pa niyang hamanin ang ilang makapangyarihang elder ng academy na mas mataas ang cultivation kaysa sa kanya. At ngayon, gaano na kaya siya kalakas? Gitling-gitling-gitling. Tahimik na pinagmasdan ni Zephyr si Li Xiao. Sa pamamagitan ng kanyang napakalakas na espiritual na enerhiya, agad niyang nakita ang tunay na cultivation ng kalaban. Ikalawang antas ng Alchemy Realm. Ngunit hindi iyon ang pinaka-nakakatakot. Ang tunay na lakas ni Li Xiao ay higit na mas mataas kaysa sa isang ordinaryong second-level alchemy practitioner. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zephyr. Napansin din niya ang isa pang bagay. Mukhang matagal nang itinago ni Li Xiao ang tunay niyang cultivation. Gumamit ito ng isang espesyal na pamamaraan upang itago ang kanyang lakas bago pa man pumasok sa primordial space. Kung tutuusin, para sa isang second-level alchemy practitioner na may sapat na makapangyarihang pamamaraan, hindi imposibleng linlanggan ang iba at itago ang tunay na cultivation. Ngunit syempre, may malaking kapalit ang ganitong uri ng pamamaraan. Bahagyang sumikip ang mga mata ni Zephyr. Talagang malakas ang lalaking ito. Sa tabi niya, seryosong nagsalita ang Cursed Devil King. Pero kung magsasama tayong tatlo, hindi tayo matatalo. Hindi siya natatakot. Sa kasalukuyan niyang lakas, at sa tulong ni Zephyr at Nine Netherbird, may malaking posibilidad silang talunin si Li Xiao. Tahimik lamang na nakatingin si Zephyr. Hindi siya sumagot. Dahil sa sandaling iyon, nagsalita na si Li Xiao. Gitling-gitling-gitling. Brat. Mabigat at malamig ang kanyang tinig. Napakarami ng disipulo ng Myriad Beast Academy ang pinatay mo. Hindi lamang iyon. Maging ang Heavenly Dust Academy at Flame Palace ay dumanas ng matinding pagkatalo dahil sa iyo. Bahagyang umangat ang kanyang baba. Napakatapang mo. Biglang naging mabigat ang kanyang aura. Hindi ka ba natatakot sa walang katapusang paghihiganti ng aming tatlong puwersa? O baka naman, talagang sapat ang kapangyarihang nasa likod mo upang hamanin kaming tatlo. Pagkasabi niya nito, boom! Isang napakalaking palm focus ang biglang sumabog mula sa katawan ni Li Xiao. Sa isang iglap, binalot nito ang buong void. Ang palm focus ay napakayabang, napakabagsik, at napakamapang-api. Para bang isang sinaunang hari ng demonyo ang bumaba sa mundo. Boom! Umabot ang presyon nito sa loob ng 10,000 metro. Ang mga martial artist na nasa loob ng saklaw nito ay agad nakaramdam ng napakalaking bigat. Isa-isa silang napaatras. Ang ilan ay nagsuka ng dugo. Ang iba naman ay tuluyang napalipad. Maging ang mga disipulo ng Myriad Beast Academy at Heavenly Dust Academy ay hindi nakaligtas. Nasugatan din sila ng sarili nilang eksperto. Napakalakas ng palm focus ni Li Xiao na hindi nito kayang kontrolin kung sino ang masasaktan sa loob ng saklaw nito. Sa sandaling iyon, tahimik ang buong lugar. Lahat ay nakatingin kay Li Xiao. Walang sino mang naglakas loob na magsalita. Diyos ng Iron Palm. Ngayon lamang nila tunay na naunawaan kung bakit ganoon kalaki ang kanyang reputasyon. Ngunit sa gitna ng napakalaking pressure, hindi gumalaw si Zephyr. Nanatili lamang siyang nakatayo. Tahimik. Kalma. Ngunit sa ilalim ng kanyang maskara, unti-unting kumislap ang kanyang mga mata. Isang second-level alchemy expert. Isang eksperto na mas malakas kaysa sa ordinaryong nasa parehong antas. At ngayon, siya mismo ang hamarang sa landas ni Zephyr. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Li Xiao. Hindi na si Zephyr ang parehong taong 3 araw na ang nakalipas ay nagtago sa ilalim ng ilog Serenity. Napino na niya ang banal na karakter. Mas tumibay ang kanyang katawan. Mas lumakas ang kanyang espiritual na enerhiya. At higit sa lahat, nagsisimula pa lamang niyang tuklasin ang tunay na kapangyarihan ng yelo. Kung ganito nakalakas ang Zephyr na hindi pa gumagamit ng buong lakas, ano ang mangyayari kapag tuluyan niyang pinakawalan ang banal na karakter? At higit sa lahat, kaya ba ni Li Xiao na harapin silang tatlo ng sabay? O ang Diyos ng Iron Palm mismo ang magiging susunod na eksperto na matututong huwag maliitin ang pangalan ni Zephyr? Ang sagot, malapit nang mabunyag. Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1784, ang unang sagupaan. Makinig kayong lahat. Umatras kayo.
Huwag kayong lalapit kay Senior Li Xiao. Nang makita ni Yang Yunchen na malubhang nasugatan ang ilan sa kanyang mga kasamahan, agad siyang sumigaw upang balaan ang lahat. Alam niyang hindi ordinaryong labanan ang malapit nang mangyari. Ang 2 taong maghaharap ay parehong halimaw sa larangan ng pakikipaglaban. Gitling-gitling-gitling. Bahagyang ngumiti si Li Xiao. Mabigat ang kanyang aura at puno ng dominanteng focus ang kanyang tinig. Brat, bakit hindi ka nalang sumuko? Kung gagawin mo iyon, baka sakaling iligtas ko ang buhay mo. Tahimik na nakatingin si Zephyr sa kanya. Pagkatapos, ha ha ha. Umalangaw-ngaw ang kanyang tawa. Gusto mong sumuko ako nang hindi man lamang lumalaban. Bahagyang kumislap ang kanyang mga mata. Hindi ka pa kwalipikado. Biglang nanahimik ang paligid. Walang sino man ang makapaniwala sa narinig nila. Kahit kaharap niya ang sikat na Diyos ng Iron Palm. Hindi man lamang natakot si Zephyr. Sa katunayan, base sa kanyang obserbasyon, malamang ay nalinang na ni Li Xiao ang kanyang palm technique sa isang napakataas na antas. Isang antas na nagbibigay sa kanya ng kakayahang hamanin maging ang mga eksperto na mas mataas sa kanyang cultivation. Ngunit may isang malaking problema. Kayang gawin din iyon ni Zephyr. At mas nakakabaliw pa. Kaya niyang labanan ang mga eksperto na mas mataas ang antas kaysa sa kanya. Kaya bakit siya matatakot? Gitling-gitling-gitling. Ha ha ha. Napakagaling. Biglang naging malamig ang ngiti ni Li Xiao. Swoosh. Mabilis na nagbago ang kanyang aura. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa mabangis na pagnanasa. Kung ganoon, pumunta ka sa impyerno. Boom. Isang nakakabulag na liwanag ang sumabog sa ere. Sa isang iglap, isang napakalaking palm focus ang sumabog mula sa katawan ni Li Xiao. Hindi na ito simpleng enerhiya lamang. Para bang may isang napakalaking bundok na biglang bumagsak mula sa langit. Ang hangin ay nagsimulang umikot. Nabuo ang napakalalakas na ipoypo. Ang buong void ay tila nanginginig sa ilalim ng kapangyarihan ng palad. At ang lahat ng ito ay direktang tumama kay Zephyr. Ngunit, hindi gumalaw si Zephyr. Hindi siya umiwas. Hindi siya umatras. Sa halip, biglang sumabog ang kapangyarihan ng tunay na dragon sa kanyang katawan. Boom! Umangat ang kanyang kanang kamay. Unti-unti niyang ikinuyom ang kanyang kamao. At direkta niyang sinalubong ang palm technique ni Li Xiao. Napakatapang naman ng batang iyon. Napailing ang mga martial artist na nanonood. Hindi nila maintindihan kung bakit hindi na lamang umiwas si Zephyr. Kaharap niya ngayon ang isang alamat. Ang Diyos ng Iron Palm, si Li Xiao. Bagamat nasa ikalawang antas lamang ng Alchemy Realm ang cultivation ni Li Xiao. Hindi iyon sapat upang masukat ang kanyang tunay na kakayahan sa pakikipaglaban. Ang kanyang palm technique ay napakatindi. Noong panahon ng kanyang kasikatan, marami na siyang hinamon na mas mataas ang cultivation. At, hindi siya kailanman natalo. May mga pagkakataong nakipaglaban siya sa mga eksperto na nasa ika-4 o maging ika-5 antas ng Alchemy Realm. At nagawa pa rin niyang makipagsabayan. Kahit maraming taon na siyang hindi nakakaabot sa ika-3 antas ng alchemy. Hindi nangangahulugang hamina ang kanyang kakayahang lumaban. Sa katunayan, mas nakakatakot pa rin siya kaysa sa maraming mas mataas ang cultivation. Kaya para sa mga nanonood, ang direktang pagsagupa ni Zephyr sa kanya ay tila isang walang ingat na desisyon. Gitling-gitling-gitling. Ngunit sa sandaling iyon, buzz. Biglang umalangaw-ngaw ang isang malalim na tunog. Ang kamao ni Zephyr ay puno ng matatag at nangingibabaw na puwersa. Sa likod ng kanyang aura, para bang maririnig ang malalalim na ungol ng isang tunay na dragon at isang mabangis na tigre. Roar! Ang banal na kapangyarihan ay gamulong sa buong kalangitan. At pagkatapos, boom! Bang! 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 Nagkaroon ng napakalakas na pagsabog. Ang dagandong ay parang sunod-sunod na kulog na sabay-sabay na pumutok sa langit. Sa mismong gitna ng sagupaan ni Zephyr at Li Xiao. Crack! Crack! Hindi mabilang na bitek ang lumitaw sa void. Patuloy na gumuguho ang espasyo sa loob ng 10,000 metro. Ang buong kalangitan ay tila malapit ng tuluyang mabasag. Ang natitirang enerhiya mula sa pagsabog ay parang isang alon na kayang yumanig sa langit at lupa.
Maging ang mga bituin ay tila kayang baligtarin ng napakalaking puwersang iyon. Puff! Puff! Ilang malas na martial artist ang direktang napalipad ng shockwave. Nagsuka sila ng dugo habang pilit na pinoprotektahan ang kanilang mga katawan. Ang mga mas mahihina ay agad na namatay. Gitling-gitling-gitling. Ngunit pagkatapos ng napakalaking pagsabog, biglang natahimik ang buong lugar. Lahat ng mata ay nakatutok sa gitna ng void. At nang tuluyang mawala ang alikabok at enerhiya. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Paano ito posible? Masyado naman itong eksaherado. Sa loob ng void, dalawang figure ang nakatayo. Si Zephyr at si Li Xiao. Pareho silang umatras. 1,000 metro. Walang malinaw na lamang. Magkapantay sila. Walang sino man ang makapagsalita. Ang isang panig ay isang batang martial artist na nasa mas mababang cultivation. Ang kabilang panig naman ay isang alamat na sumikat ilang dekada na ang nakalipas. Ang Diyos ng Iron Palm. Isang eksperto na minsan nang humamon sa napakaraming martial artist na mas mataas ang cultivation kaysa sa kanya. Isang tunay na henyo sa palm techniques. Ngunit ngayon, sa unang direktang sagupaan nila ni Zephyr, walang sino man ang nakalamang. Bahagyang sumikip ang mga mata ni Li Xiao. Samantala, dahan-daang itinaas ni Zephyr ang kanyang crystal bamboo sword. Ang nagyayelong asol na rune sa pagitan ng kanyang mga kilay ay bahagyang kumislap. Ang unang santukan ay tabla. Ngunit, paano kung gamitin ni Zephyr ang banal na karakter? At paano kung gamitin ni Li Xiao ang kanyang tunay na trump card? Sino ang unang babagsak sa susunod na sagupaan? Kabanata 1785, ang Demonic Tiger Bloodline. Kahit wala silang ideya kung saan talaga nagmula ang misteryosong binatang ito, isang bagay ang malinaw sa lahat. Nagawa niyang makipagsabayan sa Diyos ng Iron Palm. At sa unang sagupaan, walang nakalamang. Hindi ka panipaniwala ang eksenang ito. Nagkatinginan sina Ouyang Xuanwang at Yang Yunchen. Pareho nilang nakita ang bahid ng takot sa mga mata ng isa't isa. Lalo na si Ouyang Xuanwang. Bilang miyembro ng Myriad Beast Academy, alam na alam niya kung gaano nakakatakot ang lakas ni Li Xiao. Ang kanyang palm technique ay halos umabot na sa rurok. Napakakaunti ng mga taong kayang makipagsabayan sa kanya sa larangan ng palad. Gitling-gitling-gitling. Bang! 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 Samantala, napaatras si Zephyr ng 12-dosenang hakbang bago tuluyang huminto. Bahagyang kumurap ang kanyang mga mata. Hindi niya maiwasang mamangha. Talagang malakas ang Diyos ng Iron Palm na ito. Gamit lamang ang kanyang fist technique, nagawa niyang tapatan ang palm technique ni Li Xiao. Ngunit hindi niya inaasahan na ganito kataas ang antas ng kakayahan ng kalaban. Sa kabilang panig, malamig na nakatingin si Li Xiao kay Zephyr. Unti-unting lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Napakagaling. Napakagaling talaga. Hindi ko inakalang magagawa mong harangan ang palad ko. Masasabing ikaw ang unang binatang nakapukaw ng interes ko matapos ang napakaraming taon. Bahagyang kumislap ang kanyang mga mata. Sa lahat ng taong nakalaban ko, ikaw ang unang nakipaglaban sa akin ng nasa mas mababang cultivation. Talagang interesado akong malaman kung hanggang saan ang kaya mong gawin. Gitling-gitling-gitling. Swoosh! Pagkasabi ni Li Xiao nito, biglang gumalaw ang kanyang mga kamay. Mabilis na nagtipon ang napakalaking focus sa paligid niya. Ang enerhiya ay patuloy na umiikot at lumalakas. At pagkatapos, boom! Isang nakakikilabot na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Roar! Biglang umalangaw-ngaw ang isang mababang dagandong. Sa likuran ni Li Xiao. Unti-unting lumitaw ang isang napakalaking anino. Isang demonic tiger. Napakalaki nito. Mabangis ang mukha. Nakabuyangyang ang mga pangil. Nakakakilabot ang mga kuko. At ang mga mata nito ay kumikislap sa madilim na liwanag. Para itong isang sinaunang demonyong tigre na umakyat mula mismo sa impyerno. Roar! Sa sandaling ganap na lumitaw ang phantom. Biglang nagbago ang hangin sa paligid. Kumalat ang matinding uhaw sa dugo at marahas na aura. Napaatras ang ilan sa mga martial artist. Gitling-gitling-gitling. Iyan ang demonic tiger bloodline. Ginamit na ni Senior Li Xiao ang kanyang bloodline power.
Biglang sumigaw si Uyang Xuanwang. At sa sandaling maramdaman ng lahat ang kapangyarihan ng demonic tiger. Lalong lumakas ang aura ni Li Xiao. Parang ilang beses na nadagdagan ang kanyang lakas sa isang iglap. Naging seryoso rin ang ekspresyon ni Zephyr. Ramdam na ramdam niya ang pagbabago. Mas malakas na ngayon si Li Xiao kaysa kanina. Kung ang dating Zephyr ang haharap sa ganitong bersyon ni Li Xiao, hindi magiging imposible para sa kanya na manalo. Ngunit, hindi na ito isang patas na one-on-one na laban. Napakaraming martial artist ang nakapaligid kay Li Xiao. At ang ilan sa kanila ay handang tumulong sa anumang oras. Kung magsasama-sama silang lahat, lalong magiging mahirap para kay Zephyr na tapusin ang laban. Gitling-gitling-gitling. Malamig na ngumisi si Zephyr. Tiningnan niya ang mga taong nakapaligid kay Li Xiao. Talaga namang napakahusay ninyo. Isang grupo ng mga taong may kanya-kanyang kakayahan. Pero kailangan pa ninyong magsama-sama para harapin ang isang tao. Bahagya niyang tinaas ang kanyang espada. Ito ba ang tinatawag ninyong dakilang academy? Haha. Mukhang hindi naman ganoon kadakila ang reputasyon ninyo. Baka puro pangalan lang. Biglang dumilim ang mukha ni Uyang Xuanwang. Galit na galit siyang tumingin kay Zephyr. Huwag mong isipin na makakaalis ka dahil lamang sa mga salita mo. Hanggat kaya ka naming patayin. Wala kaming pakialam kung anong paraan ang gagamitin namin. Malamig siyang ngumisi. Ngunit sa halip na matakot. Nakakatawa. Malamig na sumanghal si Zephyr. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. May kakaibang presensya siyang naramdaman. Hindi galing kay Li Xiao. Hindi rin galing kina Uyang Xuanwang o Yang Yunchen. May iba pa. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Nako! Paano naman nangyari ang ganito sa oras na ito? Tahimik na kumislap ang kanyang mga mata. Sa likod ng napakalaking demonic tiger phantom, may isang mas nakakatakot na presensyang unti-unting papalapit. Ngunit sino iyon? Kakampi ba ni Li Xiao? Oh! Isa na namang kalaban na mas malakas kaysa sa kanya. At kung isa na namang eksperto ang dumating, may kakayahan pa kaya si Zephyr na makaalis ng buhay sa lugar na ito?